Alam mo, may nakita na akong mga reels na sympathetic na kay Oo, Alice. actually, sobrang popular na ni Alice Go. And I think the people are starting to... Mga reels na nagba-viral? Oo. Na parang naawa na sila kay Alice Go. Oo. Alam mo ba yung gusto nilang pigain kay Alice Go? Di ba tinanggalan siya sa pagka-mayor ng Bamban? May kaso na siya. Ano bang gusto niyong gawin? Nakuha na nila yung pogo ni Alice. What started as a promising emerald is now turning against her. Kasi nagmumukha na niya na si Alice. Girl, nagulat talaga ako. As in, may dumaan sa wall ko na sympathetic na kay Alice Go at viral ha. Viral, ilang millions of views. What? Sa Facebook pa yun ha. Facebook pa yun ha. Huwag kayong maniniwala na spy. Ang totoong hinuhuling spy, ang nag-i-interrogate dyan ay ang intel agency ng gobyerno. Okay? Dahil kukunin mo yan, ang gagawin mo yung leverage doon sa isang bansa. Bakla, spying is normal and it's being conducted by states. Okay? It is part of statecraft. Halimbawa may nahuli or halimbawa may prisoner na gusto mo na nakunin or something, and then you just do it. Mag-ano tayo, mag-swap tayo. Perfect. Finish. Ganon. You were saying you were tapped by General Macapas. Why were you tapped by General Macapas? Do you have any extraordinary powers, skills? Bakit ikaw? Like what I said, Your Honor, thank you for that question. It is because only they are very aware of my friendship with the mayor. This is not Miss Universe, Miss Mary Ann Maslog. This is not Miss Universe. So kasi parang tinatanong siya dito na bakit ikaw ang itatap para makatakas si Alice Go? Bakit ka kasama sa kwento? Ganon. Bakit ka kasama sa kwentong ito? Yun yung tinatanong ni Joel Villanueva, ni Senator Joel Villanueva. Sabi niya, kasi nga raw, dahil magkaibigan daw sila ni Alice Go. They can go straight to Mayor Kalugay. If they feel that he is a trustworthy public official, they can go straight to him. So, General, following your story, if General Macapas tapped you, you must have something no one actually has or possess that kind of skill. Because you were able to pull that thing that you were supposed to be dead for so long and now you're alive. So tell us, why were you tapped by General Macapas? And for what? That's the only thing, Your Honor, like what I said, Madam because of my relationship with the mayor. Hindi, Senator De La Rosa. hindi kaya ang unique na sitwasyon mo because meron kang kaso na textbook scam, kaya ka ginamit at ikaw no choice ka dahil parang hostage ka ng gobyerno dahil may kaso ka ng textbook scam. Kung hindi ka magpapagamit, tapos ka. O see that? Hindi nag-materialize ngayon. Ano? Huli ka. Huli ka, di ba? Huli ka ngayon. Whoever used si Maslog, Ana Maslog, I think the name. Si Mary Ann Maslog. Whoever used Mary Ann Maslog, nagkamali sila kasi lumabas na yung katotohanan dito kay Maslog eh. Ayan, nandito ang ating cosmological woman of the universe. Parang mudeng lang, moist. Kamusta naman ang fiesta? Ano yun? Cantonese Fair ba? Canton Fair? Di ba ganun yun? Yung Canton Golden Festival. Week ng China. Okay, ano ba itong nangyayari sa Senado? Nakakaloka nga eh. Nakakaloka. Kasi, remember nung unang lumabas to, nung una siya nag-resurface, parang nabisto na kasi to na ang tawag dito na ngayon nag-work daw siya para mag-operate, nagiging bagman ng kung sino-sino, ganyan-ganyan. Originally, napasangkot siya sa textbook scam. Yung textbook scam na yon, yung mga kasama niya, na-convict, so nakulong. At pinagbayad rin yata ng milyong-milyong piso. Sa part niya, finake na yung kamatayan niya, nagbago siya ng identity, and then,
since then, parang ang ano niya is doktor daw siya, meron siya mga negosyong sinet up and things like that. Pagkatapos, on the side, nag-aano pa siya, parang nag-operate pa rin siya sa mga, mga politician. For some reason, part na siya ngayon nitong kwento ni Alice Go. Kasi apparently, ang value niya dito sa kwentong to, according to Senator Bato, mukhang siya ipapunta doon sa i-connect yung pagtakas ni Alice Go kasama si PRRD, si Bongo, at saka si Bato de la Rosa. Yun yung inaano ni kaya ka nandito, siguro yan ang role mo, no? Ayan. Okay. Nakakaloka. At pagkatapos, itong mga ganitong klaseng tao na nag-fake ng kamatayan, dapat ito nasa kulungan na to eh. Well, kung finick yung kamatayan niyan, ituloy na lang. Para hindi na fake. Di ba legally dead ka? Oo. So kung tinegi ka, hindi mo po pwedeng idemanda ng murder. Kasi nga, patay ka na eh. For all intents and purposes, patay ka na. Aminin nyo yan. Kasi nga, buhay. Nalaman yung buhay. Magpakategi. Tinuluyan nyo na. Diba, i-11 nyo na. Na-convict na. Magnanakaw. Binuhay nyo pa. O, sino nakikinabang sa inyo? Mm-hmm. Kasi aminin, kaya ako talaga hindi ako pwede maging politician. Yun ang solusyon ko. Halimbawa, nireport sa akin yan, no? Nireport sa akin. Ma'am, mayor. Buhay pala si Maslog, yung sangkot sa, sa textbook scam, ganyan, nagpapanggap na patay. Tuluyan nyo na. O, di ba, natanong mo na, di ba patay na yun? Ma'am, buhay po pala kasi fake po pala yung death niya. Tuluyan nyo na. Sinabi, ma'am, baka mademanda. Sino magdemanda sino magdemanda? Patay na nga siya, di ba? Di ba yung baka mag-anak niya, claim niya, patay na, may death certificate. Baka na. You gotta kill someone who's dead. Diyos me. Aminin nyo, Nakakaloka. may nakikinabang. Oh, Diyos ko day, kalokohan sa gobyerno. Isipin nyo na lang, nang api kayo ng aso, ng pusa, sa past life nyo, sa Pilipinas kayo ini-reincarnate. So ngayon, gumawa na kayo ng maraming mabuti para sa next life ninyo, maayos naman yung mapuntahan yung bansa. Yung maayos na life. Diyos me. Bansa lang, pwede ka naman maging mahirap sa ibang bansa na maayos sa pamamalag at least, you can, may mapupuntahan naman yung ginagawa mo. So, buhay. Magpakamatay. Nagpanggap na tegi. Tuluyan nyo na. Ang nakakaloka dito, no, merong isang tao na nagpanggap na patay na siya, na dapat siya ay convicted. Hindi nga lang naisama yung pangalan niya dahil patay na nga siya. Pagkatapos, putang ina, ang gobyernong ito ay inuna na makapag-attend siya ng hearing. Yes, inuna na makapag-attend siya ng hearing. Handed ako, pero yun ang hindi ko maintindihan. No? Nagpanggap na patay, tuluyan nyo na. Bakit pa magmamakaawa? Di ba patay ka na? Diyos me. Sobrang lapos nito. Yung mga nakikinig sa akin. Yung mga nakikinig sa akin. Agree kayo or disagree na ganoon ang solusyon dyan kay Maslog. 100% agree daw. Ano pa? Gusto niyo pa ng drama sa Senado? Alam niyo naman ang Senado natin, isang malaki. Bakla, hindi pa pala tapos yung Alice Go. Hindi pa! Diyos me! So ano pa? Hindi ko alam kung inabot mo yung part na, sa Congress to eh. Yung ginamit nila yung Al Jazeera na documentary na spy daw siya. Sabi ni Alice Go, Your Honor, sino po siya? Ano po pangalan niya? Kasi kung sino po yan, idedemanda ko po yan, tulungan niyo po ako kung sino may nagsasabi. Sabi ni Chino Almario, Alice, hindi mo siya pwedeng i-demanda, wala siya sa Pilipinas. Parang, bakit ganun agad? Di ba? Bakit siya ang kachika nyo? Bakit ganun yung sagot, Chino?
Girl, parang, alam mo, may nakita na akong mga reels na sympathetic na kay Oo, Alice. actually, sobrang popular na ni Alice Go. And I think the people are starting to, Mga na reels na nagba-viral, oo, na parang naawa na sila kay Alice Go. oo. This is a form of mental torture already, ah. And it's being shown to the entire Philippines. So, Hindi, eto pero si Risa, mag-isip-isip na to. I mean, hindi na to brownie point for her. hindi, alam mo ba yung gusto nilang pigayin kay Alice Go? Di ba tinagalan siya sa pagka-mayor ng Bamban? Oh, may Mm. kaso na siya. O ano bang gusto niyong gawin? Bakla Nakuha na nila yung pogo ni Alice. what started as a promising emerald is now turning against her. Kasi nagmumukha na niya na si Alice. Ano Am- sila eh. Parang I mean, alam hindi mo, yung napanood yung na-excite mga sila na attention. Girl, nagulat talaga ako. As in, may dumaan sa wall ko na sympathetic na kay Alice Go at viral ha. Viral, isang millions of views. Sa Facebook pa yun ha. Facebook pa yun ha. Meron na Girl. gusto patakbo si Alice Go na mayor. Ay, Huwag na kayo- senador. Huwag kayong maniniwala na spy. Ang totoong hinuhuling spy, ang nag-i-interrogate dyan ay ang intel agency ng gobyerno. Okay? Dahil kukunin mo yan, ang gagawin mo yung leverage doon sa isang bansa. Sabihin mo, nandito, nahuli namin dito yung spy mo. O, Yun yung value niya, no? Oo, kayo ba naniniwala na walang spy ang Pilipinas sa China? Bakla, spying is normal and it's being conducted by states. Okay? It is part of statecraft. O, halimbawa may nahuli or halimbawa may prisoner na gusto mo na nakunin or something and then you just do it. O, mag-ano tayo, mag-swap tayo. Perfect. Finish. Ganon. Bakla, ilang buwan na siya dyan, no? Tapos ngayon may bago ng hindi siya special spy. Oo. Spy daw siya, pero not the special one. Kasi The spy- walang dapat kasi meron ganito. Bakla, Kasi ko. ito lang yan. Pag ikaw may nahuli kay spy, either tigihin mo, diretso yung tegi, or gagawin mo pang exchange. Oo. Ito talaga may drama, bakla may drama, may eksena. Merong, girl, nakalabas na ng bansa yung spy, ibinalik mo pa. Bakit may binalik? Akala ko ba hindi Pilipino? True. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit may binalik? Di ba hindi Pilipino? So, ano ginamit yung passport? Pabalik na Pilipinas. Yung Philippine passport niya hindi valid? Putang ina to. Talagang hindi na talaga alam kung ano yung gusto nilang mangyari. No, ganito raw kasi para maging special daw, kailangan merong ganito. Oh. May pula sa ano. Siopa. Ayan. Oo, Hindi siopa. ba kayo natatangahan? Or hindi na masustansya kinakain nyo sa Pilipinas kaya hindi nyo ito makita na spy, fake ang passport, tumakas. Ibinalik mo sa Pilipinas. Anong ginamit yung Na walang passport? valid passport. Anong ginamit yung passport? Oo. Valid. Binalik siya. Kasi cancel na yung passport niya eh, di ba? So bakit mo ibinalik? Spy! Ibinalik mo ng Pilipinas para what? Para tanungin sa Kongreso, spy ka ba? Ang Bakla. labo. Adik. Nasa panahon tayo ng mga adik. Dahil hindi ba to amats? Dahil lumaki ako sa street na maraming adik, alam ko ang amats ng mga adik ha. Bakla. Addictus Benedictus nung nangyayari sa Senado at Kongreso. True. Alam mo ba nung ewan ko kung nakikinig ka na nung live kanina, yung kasi may binitay sa Kingdom of Saudi Arabia. Pagkatapos, walang balita doon until merong shinare si Crisette na page ng Kuwaiti News or something like that. So, binalita niya na merong Filipino na in-execute. Walang balita sa social media. I checked the posting of Presidential Communications Office kung meron bang balita na merong Filipino na binitay. Wala rin. So parang people started asking na parang meron bang ginawa yung government in order to, parang double check kung ano bang sitwasyon, ganyan. Kailan ba yan? Kailan ba nakakulong yung? Years na daw eh. Years na eh. Like, since when?
Ano ba Since sabi ni Pinoy? BBM? Since Pinoy? Since Hindi. PR, ano pa yata? Gloria? No. Parang bago lang yata. Parang mga, hindi kasi, wala kasi silang details na binigay eh. Kung ano eh, kung gaano nakatagal eh. Hindi, kailan? 2020. FPRRD time. Ano ba kasalanan? Pinukpok ng martilyo yung amo. Napatay niya yung ano. Napatay niya yung amo niya? Oo. Ano siya, lalaki? Actually, hindi rin malinaw kung lalaki ba siya o babae. Ayaw nilang magbigay ng ano. So, ayaw nilang rin sabihin ng PCO kung lalaki, Well, ang kasosyo. sabi, lalaki daw. Yun yung ano, yun yung... So, hindi malinaw. Pero Well, hindi malinaw eh. Basta meron daw pinatay. Pagkatapos, they want utmost, privacy daw, ganyan. So, hindi sila nagbibigay ng detail. Ayun. Pagkatapos, Hello? nung in-interview siya, sabi niya gano'n, oh yeah, it's a very tragic, kinembot, sabi niya. para Terrible tragedy daw. wala namang magagawa. In fairness kay BBM, wala naman talaga siyang magagawa doon. Hindi, meron nga raw siyang ginawa. Pero ang nakakaloki interview niya, yung sabi niya, strict kasi sila doon. Bakla malamang, gano'n naman talaga pag sinagpapatupad. Parang, Diba? Teka. Sabi strict nga daw sila doon, tapos may break rules kasi. Stricto kasi sila doon, parang, malamang, gano'n naman talaga pero bang dapat hindi stricto ang pagpapatupad ng batas. Pilipinas, ganyan, hindi lang naman yan ang OFW, o nabalitaan nyo ba yung Pilipinang namatay sa US base, sa Diego Garcia na OFW, namatay sa COVID kasi nga hindi something, rin yun, napabayaan. Oo. Okay. Oo. Teka, ito, papakita ko lang sa'yo yung interview niya about dito nga sa namatay. Ayan. I know, it's a terrible tragedy, and there was very little we had left to do. We had very few options left. We tried everything, and for many, many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. But yes, very unfortunate. Sir, may message kayo. Bakit ganyan yung fest niya? Para siyang manas na manas. Oo. At nakakaano yung ano niya, yung mga nervous laugh na was actually deserved. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia. Yung mga ganun niya, yung video na pinakita ko kanina, mas malinaw doon eh, nakaano yung mukha niya, kitang-kita yung talagang parang, yung gumaganon siya. We appeal. 2020. Oh well. Meron nga raw siyang ginawa dyan. Ang ginawa daw niya, kasi murder case to eh. Murder case. Ang ginawa daw niya, nag-submit daw sila ng presidential letter of appeal at nag-offer ng blood money. Tas ayaw nung... Well, deadma. Matigas daw yung family, hindi raw pinansin yung blood money. Pagkatapos, yung kanilang presidential letter of appeal, mukhang disregarded. Kasi usually kapag you don't use the presidential letter of appeal, di ba? You use it very sparingly eh. So, ibig sabihin, if they did something like that dito sa... kasi, ang point ko lang naman dito, I am not asking for the Filipino not to be executed or to be, yung kumbaga parang, ang tinatanong ko lang dito is that,
were we able to ensure that the Filipino receive a fair trial? Kasi nga, ang problema ng mga OFW, lalo na sa Middle East, meron niyang cultural cultural gap. So, malamang sa malamang, yung mga Pilipino na nagiging embattled sila doon, very likely ang reason is hindi sila nagkaintindihan ng amo nila dahil sa cultural differences. Pagkatapos, well, in this case, yung Pilipino, pinukpok daw ng martilyo sa ulo yung kanyang amo. So, yung amo namatay. Ganon. Okay. Ngayon, I am not saying na dapat mapawalang sayo yung Pilipino or whatnot, ganyan-ganyan. What I'm saying is, ano yung ginawa ng Pilipinas to ensure na baka mamaya the Filipino was actually in a very, very unfortunate situation. Baka mamaya gagahasain pala, kaya pala ganon. Yung Lalaki. lalaki, Yung lalaki, oo. Ganon. hindi, yes, meron po yun kasabay na binitay. Pero paki-study po ang lalaki. Ayun. So anyway, ang ano lang naman doon, ang point ko doon is anong ginawa? Ano bang ginawa ng Marcos administration? Ano ba yung detail? Oh, well. Mm. Kinagahasa rin ng lalaki sa Middle East. Pagkatapos ngayon, ang sinabi niya, nag-presidential letter of appeal siya pagkatapos nag-offer ng blood money. Ngayon, parang ang nangyari tuloy, ginawa mo na yun pagkatapos hindi man lang tuminag ang PSA. Hindi ka man lang pinansin? Ay, baka nga. Diba? Oh, well, depende sa kaso. Hindi kasi natin alam yung details ng kaso eh. Oo. Ano yung red sa noon ni Miss Joey? Ako po ay special vlogger. Para in order to differentiate yung katulad po ng kay Alice Go, yung special na spy at yung hindi special na spy. Ayan. Bakit naman tayo napunta sa usapin na lalaking ginagahasa? Hindi nga natin alam kung ano yung totoong nangyari doon sa hindi din sinabi ng DFA what was that person convicted of? Murder. Yeah, pero ano yung circumstance? Girl, yeah, hindi naman nila kahit yun man lang, wala kayong information. Kasi eto kung sakali kunwari undoubtedly yung Pilipino talaga yung may kasalanan, then why do you have to appeal? And why do you have to offer blood money? Exactly. Diba? Kasi nga, yun ang malabo na pwede mo naman sabihin na hindi kasi itong Pilipino to nagnakaw or whatever, ganyan, and Emerald. Nandun naman kami, we make sure na naintindihan niya yung nag-observe kami na meron namang malinaw na translator, Emerald, ganyan. And then that's it. That's it, correct, exactly. Pero ito, hindi natin maintindihan na, bakit? Kasi kung nag-presidential appeal ka, tapos nag-blood money ka, tapos hindi ka pinansin ng KSA, something is terribly wrong with you, Mr. President. Wala kang dating sa presidente ng Kingdom of Saudi Arabia. Ano nga yung naging circumstance? Murder. He was convicted of murder. Pero nga, hindi nga rin natin alam, hindi ba? Kasi nga, ibig sabihin, wala kayo ganung information na money daw ang dahilan, sabi ni Jojo. So, pera-pera. Well, ayun na nga, hindi natin, I don't know what's the... Kasi for example, if it's a drug case, kasi si PRRD nga nagawa siya ng differentiation eh. Kapag kunwari, drugs yung involvement ninyo, talagang it's gonna be very difficult. Di ba meron ganung differentiation ng dati si PRRD? May rapat namin kayo tulungan pagka drugs yan. Hindi namin kayo tutulungan pagka drugs yung kaso ninyo. Ganon. Hindi kayo talaga aanuhin dyan. But, however, kapag ka talaga yung mga compelling cases, like for example, yung kunwari napatay yung amo kasi yung pala, re-rapin pala yung babae, yung mga gano'n, yung mga self-defense, yung mga gano'n. Nire-revisit talaga yung kaso at nag-a-appeal. So, kaya ang tanong ko, kung si BBM ay nag-presidential letter of appeal, tas hindi pinansin, nag-offer ng something is not adding up. Either wala kayong ginawa at all, okay? Which is something that you could have explained na hindi kasi chinek na namin yung kaso na yan, in-exhaust na namin, wala talaga. Talagang it's very clear that the Filipino was at the wrong here, ganyan. So wala na kaming magagawa, wala na kaming lahat na ng appeal ginawa na namin and
we cannot really sway the No. no. Hindi napigilan ni Mary Jane Veloso, ni PRRD ang bid. Hindi inapil ni Duterte si Mary Jane Veloso. Oo. Huwag po tayo mag-imbento ng mga achievements. Okay, Mary Jane Veloso, time pa yan ni Pinoy eh. Wag po tayong mag-imbento ng mga achievements ng panahon ni PRRD. Doon lang po tayo sa totoo. Wag po tayo doon sa mga katulad ni Manny Pacquiao na number 1 ang Pilipinas sa economy nung panahon ni Marcos Sr. True. Bakla, nakakaloka yung ganung statement. Talagang, nung tumatakbo kang presidente, hahabulin mo yung ill-gotten wealth. Tapos ngayon, Tapos yung tumatakbo kang senator under his slate. Under sa slate, gusto mong habulin. Sabi mo, bakit parati natin sinisisi ang mga Marcoses pagdating sa korupsyon? Nakalimutan na natin, number 1 ang economy natin. Number 1 tayo sa economy nung panahon na yon. Ha? Sabi niya, Manny Pacquiao? Pacquiao! Oo. Kakaloka si Manny. Ayun. Oo, maraming kaso ng drug sa may mga drug cases sa what's this? Sa Middle East. Sabi ko nga kung kunwari nagbigay sana ng detail yung sila BBM na, hindi kasi itong kaso na itong nabitay na to, it involves drugs. Ganyan. Mas maiintindihan mo pa eh. Pero kasi pinakomplika nila, dito dito nasusubok yung incompetence talaga ng government. They do not know how to respond. Pag kasi ito naman si BBM, yung mga ganito kasi seryosong bagay, parang pagkatatawa. Diba? Pinapalala pa lalo yung bad trip ng tao sa kanya. May binitay din noong 2019 sa panahon ni PRRD. The difference is he was able to save the life of others na nasa death row. Kasi ang point naman doon is not necessarily kasi you're talking to a sovereign nation na merong sariling justice system. So, hindi ka naman talaga basta-basta makikimedal dyan ng bonggang-bongga. Tapos parang, ang tawag dito, anuhin nyo yan, wag nyo bibitayin yung, kapwa namin Pilipino yan. Of course, walang ganun. Di ba, yung kay Mary Jane Veloso noon, parang yun pa nga yung isa sa kinabadrit ng Indonesia sa atin. Kasi, yung dating ni Pinoy sa Indonesia, yung kay Pinoy, yung dating ni Pinoy sa Indonesia, yung parang nagbabanta. Ganon. And I remember a lot of people were really upset doon sa naging approach ni Pinoy. Kasi nga parang, ba't ka nag-uutos? Hindi ka nag-uutos sa ganyan. Hindi ka dapat yung dapat alam mo kung saan exactly ka nang gagaling para pakiusapan yung welfare nung Pilipinong nandun. Ano ba yung mga maaaring i-extend sa'yo as a courtesy at ano yung mga accommodation lang na maaari mong makuha bilang presidential appeal. Ganon. Ang naman dun kasi is that, for me ang sapat sa akin is, we made sure that the Filipino in that country na naharap doon sa mga legal trouble na ganyan, na siya ay nabigyan talaga ng tamang proseso at na-i-factor in ang lahat ng dapat na i-factor in doon sa Pilipino na yun. Para kung ano man yung kanyang tunay na pagkakasala, yun lang yung maibigay sa kanya. Diba? Kasi dahil nasa ibang bansa siya, syempre, very likely, hindi naman siya nagsasalita ng native language doon. Diba? Nung iniimbestigahan siya, maaaring hindi niya na-explain yung sarili niya ng maayos. Yung mga ganong etos balungos, diba? Joey, ano nangyari sa noo mo? Siopaw, bola-bola ba kayo? Oo nga, special nga kasi nga, si Alice Go yung non-special spy. Ako yung special na spy. Yeah, para meron tayong mga kachika. Ayun nga. Teka, tapusin natin tong yung hearing kanina. Okay. Ito yung kay Maslog. Ayan, bago tayo magpaakyat. Ayan, ito. In fairness to General Macapas po, he knows me as Jessica Francisco. Okay. Did you visit Alice Go doon sa detention niya sa dito muna. Senator De La Rosa, if I may, backtrack ng konti. Backtrack, Apo. Paano kayo nag-usap ni Guo Huaping sa Indonesia? Video call ba yon? O sino nag-arrange nun? Paano kayo nag-usap?
Your Honor, I went to Indonesia 2 times. Uh-huh. The first time po kasi was, there was a talk that Alice is ready to surrender. Okay. So ano Kaya po- pakialam mo dun? Punta ka Indonesia para kausapin si Alice Go. Hindi talaga, ano pa talaga pakialam mo dun? Oo nga eh. Ha? Kanina, tinanong ko rin, PNP-IG member ba kayo? CIA ka ba? Hindi rin. Remember ha, kahit na nakakulong Senator De La ka, Rosa. you are under oath. Ha? Yes. You do not make up stories here. I'm not Madali kang making up mahuli dito. stories, sir. Kaya nga, bakit nag-iisip ka nga? Oh, ang tagal mo mag-isip. Simple question coming from Senator Joel Villanueva o ni si Senator Jingo Estrada. Anong papel mo doon? Bakit ka pumunta ng Indonesia? Para kausapin si Go Huaping. Anong papel mo? Sige. Madam Chair, this You has, convince us. Senator Sherwin. this has no connection to your case. Yeah. Kaya pag hindi ka sasagot, Mm-mm. you can be cited in contempt. At saka, who told you that Go Huaping was in Indonesia? Eh nung panahong Oo nga. yun, sinasabi pa ng PNP na at ng law enforcement in general na hindi pa nila alam noon na umalis si Go Huaping. So, paano mo alam na nandun pala siya sa Indonesia? Actually, Your Honor, that happened after your announcement. So, you heard about it, General Makapas heard about it, or PNP-IG heard about it, and you're the person they sent to meet her in Indonesia? No, So what happened? Paano mo nakausap si Go Huaping sa Indonesia? Was it face-to-face? Was it a video call? How did you do it? there was a pre-talk po here because By video? No, No. dito pa po sa Pilipinas, Your Honor, before Face we to went to face? Indonesia. No, Your No. Honor. It was through a telephone call. Okay. It was through a telephone call that she signified na surrender po siya. Okay. Then, during the time po, when she signified na magsusurrender po siya, sabi niya, susulat daw muna siya. She will write everything daw po muna. Right what? Kung ano ang the real story, Uh-huh. bago po siya mag-surrender. Okay. Para po, if something happens to her, then may makakaalam. What something would happen to her? I don't know, Your Honor, but Mhm. that was the words during that time po. May makakaalam. Yes po. And So, then, we did not know that she was in Indonesia. She Who- was, who we? PNP-IG and General Macapas and you? I actually keep in touch with With whom? With, the lawyer, Your Honor. okay, Attorney David. Okay. Yes, And Your then? Honor. And we really tried our best na sana mag-surrender siya kasi gusto naman po talaga daw niyang mag-surrender. Madam Chair, Okay. time. Yes, SP Pro Tempore. Who are you to meet Jade? Who gave you the authority to go to Indonesia and talk to Alice Go? Actually, we were not Ang tanong, sino nagpatawag ba kay Maslog sa Senate? the first time po, Your Honor, we were not able to talk to Alice Go. Yes. The first- You told me that, you told us, the committee, that you went to Indonesia Yes, Correct? Your Honor. just to Yes. talk to Alice Go and For let her her to surrender po. Yes, Yeah. Your Honor. Yes. Who are you nga to do so? Who are you to meet Jade? Did Secretary Abalos or the Chief PNP give you the go signal to talk to her? I don't think No, so. no, sir. So who gave you the go signal to talk to her? You being a private Citizen. citizen. You're not even connected in any government agency here. Correct? Yes, Your So who gave you the go signal to talk to her, to go to Indonesia just to talk to her for her surrender? Well, Huh? I was just helping, Your Honor. Excuse You were what? You were just helping. You are just Helping who? My It's a goodness. very Helping who, sensitive Madam Chair? case. Helping Senator who? De La Rosa. This is too much lie, Madam. Helping who? I am not lying, Your Honor. O si you, Promise. helping who? Helping. Sino? Sino tutulungan mo? You know why you're lying? You keep on telling us baloney information. You said you were top because you're friends with Mayor Kalugay. Now you don't need Mayor Kalugay to talk to her because apparently you've been talking to her before you went to Indonesia. Speaking Only of on the tele- Indonesia, just a minute, could we ask the BI to confirm si Miss Maslog ba, or using the name of Francisco, pumunta ba siyang Indonesia at that time? We will verify, Your Honor. Please po, any possible Commissioner during this hearing? Senator Sherwin? Madam Chair, just to remind the body, itong taong to, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million, nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong, tumakas sa Amerika, at ngayon bumalik dito, at bigla nilang himala, gustong tumulong.
dapat maalala natin na kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon. 26 years ago. Ba't ka nagpanggap na patay ka na? Pro tempore. Ba't ka nagpanggap na patay ka na? Para matakasan mo yung kaso, ganun ba? Yun na sigurong Ang daming chika, no? Girl, pag Ang ganyan, daming chika, actually. ang daming chika, pag ganyan, nagpagkat na patay, nagnakaw, tigilin niyo na. Tapusin na natin ang usapang to, di ba? Uluyan niyo na. Patay na eh. Actually, ang nakakaloka dito, alam na nila na si Mary Ann Maslog ay nagpanggap na patay. Ako tingin ko ha, I think they were, kung sino man yung nagde-direct nitong Alice Go, they did not anticipate na itong katauhan ni Mary Ann Maslog ay sasabog. Baka supposedly she's really she's really a shoe-in para gamitin. Hindi nila ina-expect siguro na, ko, parang feeling ko ganun. Kasi ang pangit nito eh, sobrang sobrang sabog na sa sabog na siya sa, ano po silbi mo dito, ba't ka nandito? There can only be one explanation. You are here because someone required you to be here. Ang isang tanong ko dito, sino ang nag-imbita kay Maslog? Bakit siya nasa Senate? Oo nga, sino nga nag-imbita? 'Di ba? Maslog invited in the Senate. Kasi ang chair dito si ang chair nito si Risa Ontiveros. Pero sino yung nag-introduce na dapat mapunta siya sa Senate? Para saan ang budget na binigay sa'yo? Meron, friend doon Kalugay. Somebody want Mary Ann Maslog here and she is expected to do something. May sa mga report ang sabi ni asan yung statement na yun? Si Bato yata, yung sinasabi niya na Ayan, sabi ni De La Rosa, meron akong impormasyon na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General Karamat ay nasa likod ng Pogo. Ayun. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo, meron akong information, I can pin you down. Ayun. So may something si Bato na hawak, I think, proving na itong si Maslog is really onto something. Ayun. Baka si Bato kasi siya yung nagagalit niya simula. Ayun. Teka lang ha, play natin. Baka meron pa tayong makuha dito. panggap na patay ka na. Sagot. Come on. The answer. Yes, Maslog. That case still pending, sir, in Sandigan Bayan, sir. Sino nagbayad ng ticket mo nung una at sino nagbayad ng ticket mo nung pangalawa? At tumira ka ba doon sa Indonesia? Sino nagbayad ng hotel mo? We only stayed there, sir, for 1 day, sir. Balikan. 2 days po, 2 days. Opo. So, sino nagbayad ng ticket mo? I-refund po ng government. Sinong government? Sinong government? Government ticket ng Alam mo, Philippine Hirap. government? hirap nga ang IG magpadala ng ahente pupunta sa ibang bansa. Ikaw pa, na you are not a part of IG, hindi ka organic ng IG, nagkasusan ka ng IG. At kaya the more kami nagsususpect na meron ka talagang ibang pakay doon. Meron kang iba. Ha? Madam Chair, Yeah. Madam Chair, can I move forward for a little bit? You certainly may, Senator De La Rosa. But Mayroon akong information na bumisita ka doon sa kulungan ni Alice Go.
dito sa Pilipinas? Bumisita ka? Yes, sir. How many times? 2 times. Anong purpose mo doon? First, sir, tinatanong ko po siya sa mga statement po na ginawa po niya, sir. May ginawa siyang statement? No, not a statement. What I'm saying, we were talking about ano po sa kanya, yung how do you say it, yung kung ano po ang nangyari sa kanya. Ano ang pakialam mo sa kanya? Si Pro Tempore. Klaruhin ko na lang sa'yo, ha? For the record, meron kong informasyon, ha? Na you are being used para papirmahin si Alice Go ng affidavit. Affidavit na magtuturo na si President Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato, si General si IDG, General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao from Malacanang nag-uutos sa'yo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Ha? Huwag kang pailing-iling dyan. Alam kong impormasyon na yan. Is that correct? No, Anong sir. purpose mo? Bakit ka pupunta doon kay Alice Go? Dalawang business ka pumunta. Anong purpose mo doon? Be, sige. At sino kasama mo? Like what I said, sir, ang kasama ko po pagpunta doon sa Indonesia ay IG po. Ang We tinatanong have ni General Macapas online Sen. to Bato, cross-check. sino ang kasama mo pumunta sa kulungan ni Alice Go? Yun ang tanong ko. Ako lang po, tsaka ang si attorney po. Hindi ka papapasukin doon na ikaw lang. Alam mo, galing ako dyan eh. Tuktok mo. Ano yung sabihin Galing ng ako ID? dyan sa custodial eh. Indonesian government. Mahirap makapasok dyan. At sino ka para Hindi ko alam. Indonesian government? IG? Ewan ko. makapasok doon? Ang makakapasok lang doon, abogado, pare, kamag-anak, doktor, O opisyal. Ikaw, Intelligence group daw. anong relasyon mo sa kanya? PNP-IG intelligence group. doktor ka ba? No, sir. Pari ka ba? O, PNP-IG intelligence group daw. Yun yung kasama niya sa Indonesia. Bakit biglang naging character to, no, sa drama? Yung yung mga ganito natin, no, even yung public affairs, para pa ring telenovela, no, yung bigla-bigla na lang magkakaroon ng unjustified character. Nakakaloka. ano ka ba? No, sir. O ano? I don't have. a- Abogado ka ba? No, sir. Paano ka nakapasok? Who initiated the meeting? And how did you enter the custodial center? The first time po na pumasok po kami doon, I was still with IG po. So at this point, I think we should ask General Macapas dahil online na sila. We need to fact check so many of these things na sinasabi ni Ms. Maslow. General Macapas, online na po kayo, nakikita namin kayo. Pwede niyo pong buksan yung audio ninyo so we can hear you. Good afternoon. Good afternoon, General. General, hindi pa kayo nakapagsumpa, no? Dito sa hearing namin. Yes, Your Honor. Wala pa po. Okay, Comsec, pakipasumpain si General. Sir, please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, I, Police Brigadier General Romeo Juan Macapas, do solemnly swear do solemnly swear that I will tell the truth. Salamat, Comsec. Salamat, General. Gusto ko malaman, bakit anong authority yung binigay mo sa kanya that she is acting like your right hand in the PNP-IG to the point that she's saying na yung gastos niya nire-reimburse niya sa PNP-IG. Is that correct? Ano yung authority na binigay mo sa kanya? Na she could always parang 24/7 will have an access to Indonesian authorities, talking to Interpol, etc. Did you give her that access, General? Your Honor, Authority? Your Honor, please, except doon sa pagiging contact lang kay Alice, wala na po siyang ibang authority, Your Honor. Were you clear about it? Were you clear about it when you told her, ito ka lang, ito lang ang role mo? Because, alam mo, tatamaan ka rito, General, kung binigyan mo ng blanket authority, itong hindi natin makilala kung sino talaga. Nabuhay mula sa patay eh. If I may interject, Senator Joel, General, sinabi pa ni Ms. Maslog, yung ticket daw niya papuntang Indonesia, ni-reimburse daw ng PNP-IG. So Wala ano nga po. po itong mga parang special authorization na nangyayari? Wala pong katotohanan yan, Your Honor. Wala po kaming ganung kalaking panggastos
So, Madam Chair, sinong namamasahe sa Senator- kanya? Sinong mamamasahe sa kanya? Yes, sir. If I may, sir. Sino? Sa Gastos general, lang po niya yung sarili, sir. Sarili niya. iba yung Opo. sinabi niya. Napakagaling naman. Gagastos niya para sa ganung effort. Tapos sabi niya, nilipad I-reverse ko lang IG. Alam mo, Sen- General Macapas, in Sir. this case, pareho tayong galing sa IG. This case, Marian Maslog is your action agent. Ikaw ang agent. Handler, Ano sir. ka? Handler, Ano ka? sir. Agent, handler, or manager? Ako na mismo ang handler, sir, dahil ako lang ang may nakakilala sa Okay. kanya. Okay, ngayon, you're the agent handler, she is the action agent. Paano to siya nakakuha ng linya doon sa Indonesian National Police without your knowledge na ikaw mismo ang handler? Bakit nakadirekta siya doon? Tinitext daw siya ng Indonesian authorities na huli na namin si Alex Go. Andito na. But Ikaw, hindi mo alam. You're the IG director, I suppose. But ngayon, saan ka na ba ngayon? Currently, sir, I am still holding the IG, sir. Oh, IG ka pa rin. Pero you're incoming RD RD Barm, sir. Yes, sir. ng, Opo. ng Barm, sir. Yes, sir. farm. Congratulations. Thank you, Very sir. good accomplishments. Yes, You're sir. from IG, you're now RD. That's Yes, quite a sir. big feather on your cap. Congratulations, iyo. Congratulations. Pero my question remains, paano nangyari na ikaw ang agent handler ng isang action agent na siya nang dumidirekta doon nakipag-connect sa Indonesian National Police? Ikaw na blind ka. I have no idea, sir, actually. Kasi pumutok yung balita, sir, na nahuli si Alice Guo 7 o'clock in the morning sa TV natin. During that time, sir, nakipag-Zoom conference na po kami with the Indonesian authorities. Kasama ko po si Chief PNP, pati yung contact namin sa counterpart natin dito, yung atake nila dito, pati yung Indonesian police. Hindi po kami dumaan sa kay Ma'am Jessica. Alam namin na nahuli na Nilalaglag niya Indonesian na, police sir ang nagsasabi sa amin. nilalaglag niya na ngayon si Maslog. Nilalaglag niya na ngayon si Maslog. Eh bakit nandun si Maslog? I mean, anong participation niya dito if that's the case? Ngayon yung si Ma'am Di Jessica, ba, sandali. Di ba, during the previous hearing, kinongratulate pa kita, pinagmayabang pa kita sa committee Yes, na sir. yung IG nagtatrabaho yan kahit na walang intelligence fund. Di Yes, ba? sir. Yes, sir. Oh, dahil kayo, sa buong Pilipinas, kayong unang nakakaalam that Alice Go has left the country already. August 14 pa lang, August 14. Senator De La Rosa. Exact, Madam Chair. Yes, Di sir. ba? Kung Yes, sir. kayo ang nakaunang nakakaalam na nahuli ay nakalabas na pala. Yes, sir. Inongratulate kita. Yes, sir. Job Thank you, sir. yan. O ngayon, itong agent mo, hindi mo na na-handle ng properly. So, there is an agent mishandling in this case. Bakit siya nakakadirekta doon sa Indonesian National Police? Or, meron kang alam na mas mabigat na trabaho na ibinigay dito kay Marian Maslog, kaya wala kang control sa kanya because somebody above you is controlling Marian Maslog. I have an information. You cannot deny to me. I have a very accurate information na siya ay inuutusan ng somebody from Malacanang para papirmahin si Alice Go ng affidavit implicating President Duterte, Senator Bongo, Senator Bato, and General Karamat as the people behind the operation of Pogo. I have a very A1 information. Sir, if I may, Your Honors, Yes, General. as to the connection of Ma'am Jessica to the Malacanang, sir, wala po akong alam dyan. Siyempre, Kasi ang pinag-usapan lang hindi mo na nga alam kasi above your pay grade na nga yun. Yun nga yung pinapoint ni Bato. 'Di ba? Yun yung pinapoint ni Bato na, sige, maaaring tama ka kung yung sinasabi mo ay totoo, then the situation here, you can't deny that she is participating in the, in the Alice Go surrender. That's one. And then number two, if she is in the loop, ibig sabihin, she is in the loop because someone higher than you allowed her to be in the loop. 'Di ba? Ayun. Tama rin. Ang maganda yung line of questioning ni Bato. talaga namin, sir, ay yung whereabouts lang ni Alice. Pero if I may interject, Senator De La Rosa, meron ding baliktad na sinabi si Miss Maslog sa amin kanina na sumama siya sa inyo nung naaresto na si Guo Huaping sa Indonesia, na pareho pa rin daw ang mission niya na kumbinsihin si Guo Huaping mag-surrender. Huli na nga, arestado na nga, no choice na babalik talaga sa Pilipinas. So, bakit kasama pa siya dun sa pangalawang trip niyo sa Indonesia?
Your Honor, please, the second time na kinuha namin si Alice, right after nung nalaman yung pumutok sa media na aresto na si Alice, Doktora Jessica called me up. Ang sabi niya, pupuntahan niya si Alice. Kasi during the time, Your Honors, nag-arrange na po si Secretary Abalos na kukunin namin sa Indonesia. Hindi po siya kasama. We were on our trip, si Secretary. Eh, bakit pa siya nagpunta ng Indonesia? Wait, so bakit siya nagpresenta? Yun Bakit, nga yung hindi, bakit alam niya yung number mo? Oo. Pinapangalanan niya si Makapas. Ito si General. Dito nagsasalitang General. Oh, bakit niya, ikaw na nagsabi? Sabi mo tinawagan ka niya. Napupuntahan niya si Alice. So bakit niya alam yung number mo? Bakit kanya kailangan tawagan na pupuntahan niya si Alice? Well, ang bottom line dito is this whole Alice Go event will fall down like a house of cards. Oo. And Alice Go will be able to stage a stunning comeback in Philippine politics. Pahabain niyo pa ng konti, apihin niyo pa ng bonggang-bongga si Alice Go. Hindi, kasi hindi yan mag-ano eh. It's becoming too much eh. Oo, and Actually, makita mo yung yung general, nilalaglag niya na si Maslog eh. Nilalaglag niya na si Maslog. well, nilalaglag naman talaga niya kasi pagdating dyan sa ganyan mga operation, intelligence operation, they don't Dispensable. they don't own the agent. Oo. So, hindi nilalaglag siya. Pero ito si Maslog, very confident pa rin siya kasi mga matindi siguro ang backer. Correct. Ayun.